Yan, ang ating pag-aaralan po sa umagang ito ay hango sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 19. So, pinamagatan ko po ito ang pagkakaroon ng buwagong Kristiyanong pamumuhay. Isa sa layunin natin para sa pag-aaral sa umagang ito ay upang mapagnilayan ang klase ng pamumuhay na meron tayo sa ngayon at makita kung ito ba ay nalalapit sa klase ng buhay na nilalayo ng Diyos para sa atin. Pag sinabi kasi natin pamumuhay, ito ay tumutukoy sa kalagayan o pamamaraan ng pagbubol sa buhay. Pamamaraan ng pagbubol sa buhay. Kung paano natin dinadala ang buhay natin sa araw-araw. And binugtungan natin yan ng Kristiyanong pamumuhay. So, dinagdagan natin ang qualifier yan. So, ginawa natin Kristiyanong pamumuhay para maging spiritual ang setting ng ating pag-aaralan. So, uri ng pamumuhay na may batayan sa pagiging isang Kristiyano. Ma-share ko lang, isa sa naging influence na para mapunta ako sa topic na to ay una, syempre iniisip ko nung inasign ako ng pastor, nakatasan ng magsalita, nakatapos ang taon, so sabi ko, dapat ang maging tema is medyo New Year related yung topic. Although hindi siya ganun ka directly speaking about New Year, pero sa tingin ko medyo may relevance sa pagkakaroon ng bagong buhay, no? Yung balik-tanawin natin or tingnan natin kung ano ang nilalayo natin na klase ng pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kasi sa totoo lang, naisip ko, ang una din sumagi pala sa isip ko, bilang Kristiyano ba, okay lang din ba na nagkakaroon ng New Year's resolution? Naging tanong ko talaga yun. So sabi ko nga, yung minsan na pag-aaral pala natin, lalo na pag nag-mensahe, nagre-reveal yun ng tunay na kalagayan ng puso ng preacher o kalagayan ng isang Kristiyano, no? Kung gaano ka na ba kalayo sa Panginoon sa Kristo. So, ayun, nagpapakita nung medyo kababawan ko pa lang, no, sa relasyon sa Panginoon. So, but I realize na okay naman na nagkakaroon ng resolutions during New Year's, diba? Kasi bound naman tayo ng calendar. So, dahil nagpapalit ng taon, nagiging customary ito sa atin na pag nagpapalit ng taon, nagiging hudyat na ano kaya New Year's resolution? Ano kaya magandang gawin ko sa pagpapalit ng taon? Yun yung Pero, mas minabuti ko na yun lang ang ni-highlight kasi meron tayong, ang medyo nakakalungkot doon, meron tayong kapatiran na kahit Kristiyano na, ay nabibit-bit pa rin yung upbringing bilang kung ano tayo dati bago tayo naging Kristiyano. Lalong-lalo na yung mga pag-prepare ng mga bilog-bilog na prutas, di ba? May mga ganon. So, nung nagsisimula pa lang kami sa pagiging Kristiyano, dala-dala pa namin yun. No? Marami yun yung nagiging dahilan kung bakit busy yung paligid ng mga talipapa ngayon, mga palengke. Kasi meron pang gustong umabot na sana bago magpalit ng taon, nabuo nila. Diba? Nakakalungkot dyan. Para sa akin, pwede natin ituring na heretic kasi yung paniniwala na gano'n. Diba? Kasi biyaya naman natin tinuturing ang mga prutas, mga pagkain na tinatanggap sa araw-araw, pero nagiging heretic in the sense na pwedeng umagaw na tunay na pinagmulan ng biyaya. Iniasa natin sa swerte, mga ganun, feng shui, diba? Meron akong kakilala na medyo nag-claim na Kristiyano,
naalis yung ganung practice, yung 12 round fruits, hindi na sila nagaganon. Pero, naglulukot sila ng pera, tinitirik sa bigas. Ganun pa rin yun. Diba? So, ano pa rin yun? Heretic practice pa rin. So, yan. Alam naman natin that one of the most practices ng tao tuwing nagpapalit ng taon ay pagkakaroon ng New Year's resolution. Because in having resolutions, we tend to set new goals, having in mind that we can at least control it or kaya natin abutin ito dahil tinitingnan natin ang paggawa ng resolutions ayon sa ating kakayanan. Personally, I see no problem with it. Bilang tao, we normally set certain goals for ourselves at certain time frame. Ano-ano kaya ang mga examples ng mga resolutions na meron tayo sa ngayon? For sure, ilan sa atin ay may baka may mga naisip na or mag-iisip pa lang, mamaya pa naman magpapalitan taon, parang gano'n, no? Mamaya pa naman. So ano kaya? Pwede natin sabihin, for some students, maaaring ang goal ay yung makapagtapos ng pag-aaral. Maaaring, sabihin natin sa mga namumupaan lang, ang gawing resolution or goal is magkaroon ng sariling lupa at bahay. Diba? Or sa mga tao na inclined sa bisyo, pwedeng ang gawin, ito common to yung gawin resolution is tumigil na sa bisyo. Diba? Kung ikaw ay naninigarilyo, umiinom pa rin sa ngayon, tigil ko na yan sa pagpalit ng taon. At tumakbo ang taon, tuloy-tuloy pa rin. A new year is a perfect time to start new goals. Katulad nga na nabanggit ni Pastor, nagiging customary practice din ng church natin. No? Natapos yung annual evaluation ng ECF Church with a set of leaders, and then nakabuo na rin ng annual plan para sa taong 2024. So, paplansya nyo na lang po yun. Ngayon, ang tanong na gusto kong ipo sa atin is, how do we do yung resolutions natin na mapunta siya sa context ng ating relationship with God? And according to Christianity.com, New Year's resolution need to be crafted in the acknowledgement of the Lord Jesus Christ. Now therefore, kapag pala tayo ay magpo-construct o gagawa ng ating mga New Year's resolution, bilang Kristiyano, dapat dito pala ay may kaugnayan sa relasyon natin sa Panginoong Jesucristo. Let us always remember that the most important chapter in our lives na nabago, binabalak baguhin, at patuloy na pamumuhayan ay yung time na pagtanggap natin kay Kristong Jesus bilang ating personal na Diyos at tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa huling opportunity, Panginoon, at pribilehyo, Panginoon, na ma-impress mo sa amin, Panginoon, yung mensahe para sa amin, sa araw na ito, Lord. Naway yung aming mga intensyon na mapapurihan ka, Panginoon, sa pagdalo sa panambahan sa araw na ito, ay i-bless mo, Panginoon, Lord God, at maging pag-umpisaan sana namin, Panginoon, Lord God, sa aming mga hakbangin na gagawin sa buhay namin bilang isang Kristyano at sa pagsasaayos ng aming mga pamumuhay, Panginoon, Lord God. We rebuke, Lord, anumang gawa ng mga kaaway para agawin ang aming atensyon sa umagang ito, at maraming salamat at dalangin namin na bigyan niyo po kami ng puso at isip na bukas, Panginoon, Lord God, sa anumang mga pagkokorek po, Panginoon, Lord God, sa anumang mga nais mong ikuman sa amin, Panginoon, Lord God. For this we pray in Jesus' name. Amen. So dadako po tayo sa textual reading. Maaari po bang magsalita tayo para magkaroon kayo ng participation? Tumayo po muna tayo lahat para sa pagbabasa. Ako po ang magbabasa ng unang slide at kayo naman po ay sabay-sabay na magbabasa ng sumunod na slide at salitan po tayo.
1 to 19. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandaang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Ayun po. Sa pamamagitan tayo wala na hindi nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang maaaring binuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ng Ama. Tayo din ay magkakaroon ng nabubuhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makasama din niya sa muling pagkabuhay ng katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniwala tayong mabubuhay rin tayo kasama niya. Kayo po? Alam natin si Kristo na muling buhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang pamilya sa kanya ang mamatayan. Nang siya ay mamatay, namatay siya ng isa siyang dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Kaya dapat ninyo ituloy ang inyong sarili na pinapalay na sa kasalanan. Ngunit buhay naman dahil sa Diyos. Sapagkat kayo ay nagsasalanan kay Jesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawan, may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Ayun po. Sapagkat hindi na dapat magdahil sa inyong mga kasalanan, dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandaang loob ng Diyos. Ngayon, dahil ang maraming kasasala ay hindi na tayo sa klaw ng kautusan, kundi ng kagandaang loob ng Diyos. Hindi. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sinumang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito, maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan, o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa katuwiran. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan, ay taos-pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo. Kayo po. Pinalaya ng Diyos sa kasalanan, kayo ngayon ay mga alipin niya ng katuwiran. Gumagamit ako ng karaniwang pag-uusap dahil sa inyong likas na kahinahan, kung paano ipinagdala ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang paralan ng kalalahan. Nilalaan niyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katuwiran para sa mga banal na dalangin. Maraming salamat po. Maraming Diyos. So dito sa chapter 6 ng Romans, Paul answers the questions of whether Christians should continue to sin, and his answer is emphatic. O ibig sabihin, merong emphasis talaga. Kung nakikita natin kanina sa ating passage, yung sagot ay mayroong exclamatory point na hindi. Ibig sabihin, binigyan diin. We absolutely should not. That first, when we came to God by faith in Jesus, we died to sin. We are not slaves to it anymore. Second, what did living for sin ever get us? Ano lang ba ang may dudulot sa atin ng kasalanan or pamumuhay na meron pa rin paggawa ng kasalanan? It will only lead us to shame and death. So, ayos lang ba? No? Kung i-reconstruct natin yung tanong na nabasa natin kanina,
Ayos lang ba na patuloy tayong mamumuhay sa pagkakasala? Of course, hindi na tayo nararapat na mamuhay sa kasalanan. The righteousness given to us for free, no? Yung katuwiran na binigay sa atin ng Diyos ng libre through Jesus Christ leads us to becoming like Jesus. And pangalawa, yung eternal life. So, yung mensahe na pag-aaralan natin ngayon ay also a message actually of salvation na ni-receive natin mula sa Panginoong Jesus. We should serve righteousness instead of sin. The moment na lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo, we died to sin. At ito'y tumutukoy sa atin sa lahat na tumanggap kay Kristo. Hindi nangangahulugan na hindi na tayo nagkakasala, for it is our nature to sin. Being corrupt, it is inherent to us as our nature. Pero hindi na tayo pag-aari or alipin ng kasalanan. We are ransomed already. Salitang ransom, tinubos na tayo. Natubos na tayo sa pagkakaalipin sa kasalanan. So, from this question, it will lead us sa first subtopic natin. No? Masasabi natin na tayo ay naroon na sa bagong kristyanong pamumuhay kung tayo ay nahiwalay na sa kasalanan. Yung konsepto ng pagkahiwalay talaga sa kasalanan. Positionally, we are already dead to sin. Paano? Sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, at ang isa sa mga simbolong ito ay yung ating pagbabautismo. So sa mga newly baptized, no? So yun yung ibig sabihin po noon. Yung pakikipag-isa natin kay Kristo sa pamamagitan ng pagpapabautismo ay ito yung kapahayagan na si Kristo ay talagang tunay natin tinanggap na sa ating buhay. Sa mga taga-Galatia, chapter 3:26-28, nakasulat dito, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit nang kayo'y mabautismuhan sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Nagkakaroon tayo ng iisang kakilanlan bilang Kristiyano nung tinanggap natin si Jesus. So, nagkakaroon tayo ng pare-parehong kaligtasan. No? So, naaalis yung parang mga labels or kakilanlan. Genders, regardless kung lalaki ka o babae, pero kung tinanggap mo si Jesus ng tunay sa puso mo, magkakaroon ka rin ng tunay na kaligtasan mula sa amin. The baptism is an outward expression of an inward experience. Ibig sabihin, ang bautismo ay ang paglabas na kapahayagan ng panloob na karanasan. So, in verses 3-4, kanina sa mga binasa natin, ito yung highlight ko para sa subtopic na to. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan na kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa Kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Yung pagiging pagkamatay dito, yung state of being dead, is ito yung tumutukoy sa mga dating kalagayan natin bago natin tinanggap ang Panginoong Jesus. Yun ay yung kung tayo ay talagang namumuhay pa sa paggawa ng kasalanan. No? Namumuhay pa talaga sa kasalanan. So, ang pagkabuhay na may muli, ay ito naman ay napapahiwatig ay yung time na tinanggap natin si Jesus
bilang ating personal Savior and God. So, naialis tayo doon sa kalagayan na makasalanan. Okay? So, napaikot dito ka ako. Pero yun, yung talk talaga doon. Paano natin ito na isa sa buhay? Another question for us. Paano natin ito na isa sa buhay? Una, kailangan buhay sa ating alaala ang mga sinumpaang pangako natin sa pagsunod kay Kristo nung araw na binautismuhan tayo. Naalala niyo po sa lahat ng nabaptize, no? Lalo ang nag-officiate naman ng baptism natin si San Robert. Yung pinatataas tayo ng ating kanang kamay at tayo ay nanunumpa. Dapat saliwa po sa atin yan. Dapat buhay po sa ating alaala kung ano yung mga bagay na sinumpaan natin. Pangalawa, alalahanin natin na ang pagpapatawad ng mga kasalanan na tinanggap natin mula sa Diyos sa araw ng pagtanggap natin sa Panginoong Jesus. Alalahanin natin na pagpapatawad ng mga kasalanan na tinanggap natin mula sa Diyos sa araw ng pagtanggap natin sa Panginoong Jesus. At pangatlo, araw-araw na pagpapaalala sa ating mga sarili na pagkakaroon ng Kristiyanong pamumuhay ay nangangahulugan ng araw-araw na pagsunod kay Kristo Jesus sa Diyos. Okay? Sa verse 5, ipinahayag na tayo ay napalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tsak na tayo ay nakasama rin niya sa muling pagkabuhay. Nakatulad ng kanyang muling pagkabuhay. Amen po ba? Mula roon sa katotohanan na nararapat tayong umiwas sa kasalanan bilang pagsunod natin sa Diyos, meron ba tayong kakayanang umiwas sa kasalanan? Maaari ba tayong magkaroon ng isang matuwid na pamumuhay? Ano po ang sagot? Ang sagot po ay oo. Ito ay nakasaad sa verse 5. Sa pamamagitan ng katotohanan na ang ating lumang pagkatao kasama ng mga masasamang pagnanasa nito ay naipako kasama ni Kristo. Sa kanyang kamatayan sa krus, kasama noon yung ating mga kasalanan at yung mga nagawa nating kasalanan, kasama na yun na naipako sa krus sa pagkamatay ni Kristo. Dito yan nakasulat. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Sa dakilang biyaya ng Diyos ay pinagkakalooban niya tayo ng mga sagrado nais at hangarin na taliwas sa kasalanan. Ang banal na Espiritu ang kumikilos sa atin upang ihanda tayo sa bagong Kristiyanong pamumuhay. So, counter-reference natin sa taga-Roma chapter 8, 9 to 11. Nakalagay diyan, ngunit hindi na kayo mamumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit, dahil nananahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat tinuring na kayong matuwid ng Diyos. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Malinaw naman ang nakalagay dito, no? Nakakasiguro tayo na si Kristo ay totoong namatay at nabuhay na muli at ngayon nabubuhay para sa Diyos. Masisiguro din natin
na ganoon din tayo. Tayo ay magkakaroon din ng kamatayan na pisikal at magkakaroon din na tayo ng pagkabuhay na bilang sa layo ng Diyos. Application, sa panahon ng mga mahihigpit na tukso, angkinin ang pangako ng Diyos na tayo ay malaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan ng panalangin. Palakasin ang ating relasyon sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng araw-araw na panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Pangalawa, masasabi natin na tayo ay naroon na o nagkaroon ng bagong Kristiyanong pamumuhay kung tayo ay nanunumbaling na sa kamalayan ng Diyos. Bagamat pinalaya na tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan, maaari pa rin tayong magkasala. Dahil tayo ay napapalibutan pa rin ng presensya ng kasalanan. Ngunit, sa pamamagitan ng ating pagsupil sa ating mga sarili, tayo ay patuloy na magsusumikap na maging kasangkapan ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, mayroon pa rin tayong dalawang pagpipilian madalas sa buwan. Ang pananatili na mamuhay sa pagkakasala o ang magpasakop sa Diyos sa kanyang kabanalan. Saan tayo? Sa dalawa. Siyempre, doon tayo sa pangalawa. Malinaw na ang pangalawa ay siyang pagkatawag sa atin upang ating sa buhay. Dapat tayo ay maging kasangkapan ng Diyos. Sa verse 13 na ating binasa kanina, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan ng kabutihan. Ang magiging susi upang may sakatuparan nito ay ang disiplina. Huwag tayong pagdadala sa tukso ng kasalanan. Huwag nating hayaan na ang mga kasarapang na idudulot ng kasalanan ay siyang bumingag sa atin. Kasi masyadong tempting po ang mga kasalanan. So huwag po tayo papadala. Ang ating mga buhay ay dapat palagiang paglabanan sa paghahanap ng kasiyahan. Kasi dalawa ang magiging bilang tao, minsan nagkakaroon tayo ng isip na meron kasi mga bagay na nagdudulot ng kasiyahan pero nanggagaling naman pala sa maling gawa. Pero tandaan natin na meron kasiyahan na mula sa matuwid na pamumuhay kasama ang Diyos. So yun ang dapat nating sikapin na mapamuhayin sa pang-araw-araw. Sa mga taga-Galatia, chapter 5, 16-21, naghahayag ng pangangailangan ng tuwinang pagpapasakop sa banal na Espiritu. So hindi ko nababasahin ng buo kasi mahaba. So ang highlight nandito, hindi ninyo magagawa ang nais ninyong gawin sapagkat ang nasa laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa laman. Laging naglalaban ang dalawa. So hindi pwedeng magtugma po yung dalawa. Laging naglalaban ang dalawang ito kaya hindi ninyo magagawa ang nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim na kautusan. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman. So ito yung mga examples ng mga hilig ng laman na magbibigay reminder sa atin na iwasan itong mga hilig ng laman na to. Pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman,
pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi, pagkainggit, pagkalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, sasabi ni Apostol Pablo. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Application. Suriin natin ang personal nating pamumuhay. Malapit ba ako sa banal na Espiritu? Meron ba akong pagsunod sa Kanya? At kusa ba akong umiiwas sa pagkakasala? So magkaroon tayo ng personal adjustments at magbigay atensyon sa mga makadiyos na bagay. Pangatlo at panghuli, masasabi natin tayo ay naroon sa bagong Kristiyanong pamumuhay kung tayo ay nagiging kasangkapan ng katuwiran ng Diyos. In verses 15 to 16, ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil hindi na tayo saklang ng kautusan, kundi kagandahan loob ng Diyos? Hindi. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino man inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito? Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa katwiran. So dalawa lang ang binigay example, no? Kumbaga dalawang kategory ang binigay sa atin dyan, no? Dapat pwede rin natin tingnan kapag nilay-nilay. Kasi kung saan tayo nagpapasakop, ito ay nagiging ating master. Ito yung ating nagiging sinusunod. So kung tayo ay nagpapasakop sa mga naiisip natin kasalanan, tayo nagiging alipin ng paggawa ng kasalanan. Pero kung tayo ay mayroong pagsunod sa Diyos, tayo ay mauuwi sa katuwiran ng Diyos. Bilang mga makasalanan, tayo ay inaring matuwid lamang sa biyaya at habag ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Sa Juan 8:34, dito sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. If we continue to sin, kasi may maluwag tayong pagpapahintulot, lalong-lalo na kung intentional na pagpapasakop sa kasalanan, tayo ay nagiging alipin nito. Inaalis tayo nito doon sa ating dapat ay nature na tumanggap ka na ng salvation mula kay Christ. So, inaalis tayo doon sa kalagayan na yun. So, iwasan natin na tayo ay nagpapasakop, lalo-lalo na ating puso at kaisipan. Pag tayo naman ay talagang masasabi natin tumanggap na tayo kay Jesus Christ, nagkakaroon tayo dahil sa ating pakikiisa sa Kanya, nananatiling sa atin yung banal na Espiritu. At nagkakaroon tayo ng convictions every time na nakakaisip tayo na gumawa ng mali. Nararamdaman po ba natin na every time na naiisip natin, nagkakaroon tayo ng nagkakaroon tayo ng pag-aalangan dahil sa conviction ng Holy Spirit. So, yun po ang nagiging role ng Holy Spirit sa atin. Sa ikalawang Pedro, chapter 2, verses 20 to 22, nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Kristo na Panginoon at tagapagligtas. Ngunit, kung muli silang maakit sa dating masasamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Ito common tong illustration na nilagay dito. Patungkol sa panunumbalik ng isang tao sa paggawa ng kasalanan. Mabuti pang hindi na nila natutuhan ang daang matuwid, kaysa matapos matutuhan ang banal na kautusang itinuro sa kanila, ay tumatalikod sila dito. Angkop na angkop sa nangyari sa kanila ang mga kasabihang, ugali ng aso, matapos sumuka, ay muling kinain at niluwanan. Ito namang baboy, paliguan mo man,
pilit nang babalik sa dating lubluban. So, tayong mga Kristiyano, ito yung ginagawang illustration. Pagka tayo ay patuloy pa rin na nagpapaalipin sa paggawa ng kasalanan. Kadiri po ba? Kadiri, no? Buti na lang wala tayong joint parang lunch dito. Nakakadiri tingnan yung aso na sinuka na niya pero kakainin niya ulit. At ganun din ang ating magiging kalagayan. Ganun tayo tinitingnan pag tayo'y minsan tumanggap na sa Panginoong Hesus, nagkiklaim na tinanggap na natin si Jesus Christ as our personal God and Savior, pero patuloy pa rin tayo sa paggawa o patuloy pa rin tayo nagpapaalipin sa mga kasalanan. Masasabi naman natin na nagiging alipin tayo is yung nagiging frequent yung same na kasalanan na ginagawa natin. Nawawala na yung conviction ng Holy Spirit. So nagiging ganito ang kalagayan natin. Yung baboy, di ba, kahit bagong ligo, talagang after maligo, ang sarap tingnan, ang linis-linis, pero makikita natin inilulublob ulit ang sarili niya sa putik. Ganun po ang isang Kristiyano na talagang komportable na sa paggawa ng kasalanan. Na kahit anong linis, nilinis man, talagang bumabalik at bumabalik sa paggawa ng kasalanan. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo nung kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumilit sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 14 hanggang 16. So, bilang conclusion, as Christians, tayo po ito, hindi si Christian lang. As Christians, we are saved and live a life under the grace of God. In showing gratitude to that grace, we have no right nor reason to live in sin again. Ang kagandahan ng habag ng Diyos ay ating inspirasyon upang lumayo tayo sa patuloy na pagkakasala at lumapit sa kabanalan niya. Ito ang ating nararapat na tugon sa biyaya niya. Ang pagkakaroon ng bagong Kristiyanong pamumuhay ay katumbas ng pagiging patay sa kasalanan. Dapat alam natin kung ano tayo sa harapan ng Panginoong Jesucristo at kung ano ang tinanggap natin mula sa Kanya. Matutong iwaksi ang kasalanan at mga tuksong dulot nito. And lastly, gawing handog ang ating mga sarili sa Diyos at maging kasangkapan ng Kanyang katuwiran. Maraming salamat po. Closing statement. Pinapasearch ko po yung isang hymn na tanging kay Kristo ang aking ilaw. Sabi nung quiet time po kanina, yung magandang gawin sa pagpapalit ng taon, yung tatlong D. Devotion, magtatalaga sa Panginoon ng ating buhay. Discipline, kanina may kaugnayan doon sa mensahe, ano yung mga kasalanan na kailangan natin disiplinahin natin sa ating sarili. Galit, yung panghuli ay determination. Patuloy tayo ng mga kalagayan. May nakita ba? Magandang antayin na rin. Hangin kay Kristo ang aking buhay. Mas maganda sana kung Tagalog. Siguro magandang song of commitment natin doon. Mabuhay tayo
para kay Kristo. Lahat po tayo, kasama nyo ako. Wala pong exempted kahit sino pang tao. Lahat tayo may mga weaknesses, may mga struggles. At ang pwede natin gawin ay patuloy na i-devote talaga ang ating sarili sa Panginoon. At sa paggawa natin ito, ay hingin natin yung patnubay, kalakasan, at kapangyarihan ng banal na Espiritu na nanahan sa atin. Yun naman ang mahalaga ngayon eh. Yun ang isang mahalagang katotohanan sa buhay ng isang Kristiyano habang tayo ay namumuhay sa mundo.